Detrimental yan para sa isang leader, mga kababayan. At ito, trying hard to show strong willpower. Oh, ito. Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Yutan Tabon ng PH channel, mga kababayan. Nandito naman po tayo para sa panibagong reaction video ngayon. Ngayon po ay May 23, 2025 at araw ng Biyernes at happy weekend po sa lahat. Of course, enjoy. Palakpakan tayo dyan. Weekend na po tayo ngayon, mga kababayan. At sa lahat ng mga uuwi sa kanilang probinsya, ingat po sa biyahe kasi ngayong araw na ito, mga kababayan, ako, merong mga 3 or 4 na balita tayong nakita sa mainstream media, mga kababayan, na nagkaroon ng disgrasya po, mga kababayan, lalong-lalo na dun sa Cebu, mga kababayan, dun sa may bridge, sa kanilang bridge. Mukhang may multiple vehicle collision doon, mga kababayan. Pero I think wala namang pasalamat tayo, mga kababayan, na walang nasawi yata. Okay? So, well, anyway, eto, ano pag-usapan natin ngayon, mga kababayan? Eto, PBBM ng budol na naman! Akala ko ba tapos ng pangbubudol ni PBBM, mga kababayan? Kasi, karamihan sa mga Pilipino, proud ako, mga kababayan, hindi ako bumoto nito, ni PBBM. Ayun lang ako nagiging proud na hindi nanalo yung binoto kong presidente, mga kababayan. Ngayon lang, for the first time. Well, anyway, kasi nung 2022 election, mga kababayan, akala ng karamihan, lalo na yung mga bumoto kay PBBM, akala nila na itutuloy ni PBBM yung sinimulan ni PRRD, mga kababayan. Of course, maraming naka-appreciate doon sa ginawa ni PRRD, kaya in-expect nila na walang ibang tutuloy sa mga kandidato doon. In-expect nila na walang ibang tutuloy kundi si PBBM lang. Okay? Ako, honestly, mga kababayan, nakikita kong posibleng magpatuloy doon sa mga ginawa ni PRRD ay si Ping Lacson din. Dalawa ang nasa isip ko noon, si Ping Lacson at saka si Isko Moreno. Pero mukhang nakikita ko si Ping Lacson, kaya si Ping Lacson yung binoto ko. Unfortunately, hindi nanalo si Ping. Okay. Well, anyway, nanalo nga si PBBM at ang laking boto, 31 million, mga kababayan. Ang hirap dayain, no, di ba? Well, anyway, so anong nangyari? Ayan. Ngayon, karamihan sa ating Pilipino ay nagsisi na kung bakit nila binoto si PBBM. Hindi naman natin tinutokso or binubuli dito yung mga nabudol, mga kababayan, kasi lahat tayo apektado dito. Yun nga, yung major budol doon na itong sinasabi, iba ang ginagawa. Okay? At ngayon, mga kababayan, may bagong budol na naman. Ano ito? Of course, I think alam naman nating lahat na kasi akala ko nga, mga kababayan, tapos na talagang pambubudol ni PBBM. Kahapon, nakanunsyo si PBBM na lahat ng cabinet members, lahat ng secretaries, walang exemption, mga kababayan, ay nanawagan siyang mag-submit ng courtesy resignation. Okay? Again, lahat, walang exemption. Hindi niya ikaw, wag, pinasasumiti ko ay ito, 2 lang, 3, 5, 6. Ito lang ang pinasasubmit ko ng courtesy resignation. Wala. Sinabi niya lahat. Okay, pinasasubmit niya kasi kasunod ito nung lumabas na podcast niya. Nagpa-podcast na si PBBM ngayon, mga kababayan. Bakit? Kasi yung USEC niya, PCO Undersecretary niya, palaging Duterte yung pinag-uusapan. Kaya siya na lang nagsariling sikap, mga kababayan, na i-communicate niya kung anong gusto niyang i-communicate. Kaya nagpa-podcast na si PBBM ngayon. Okay? Kung gusto niyo sumubaybay, follow niyo lang, mga kababayan, na sa YouTube. At ito, kasunod nun, naglabas siya ng intensyon
naglabas siya ng information na ini-evaluate niya ang performance ng mga secretaries niya. At ang major na information niya ay ini-evaluate niya kasi nakita doon niya dahil sa resulta ng eleksyon na gusto ng mga tao talaga ang results. O, diba? Resulta. Unfortunately, nasayang yung 3 taon o ng 3 taon niya na sarado yung kanyang mata, mga kababayan, sa demand ng mga tao. Okay, well anyway, yun na nga. Pagkatapos kahapon, parang tayong lahat ay umaasa na magkakaroon talaga ng pagbabago sa kanyang administrasyon. Okay, so expect tayo, and yun na nga, nung kahaponan, I think nasa more than 20 po na secretaries ay nag-submit talaga ng courtesy resignation. Okay? Ako personally, mga kababayan, doon sa isang video ko, sinabi ko talaga na yung mga secretaries niya or current secretaries niya sa kanyang cabinet ay mukhang merong ibang taong nagrekomenda doon na kung saan yan yung mga nagko-control kay PBBM ngayon. Yan yung sinasabi ko. Okay? Kaya nung nagsabi siya na mag-courtesy resignation lahat, walang exemption, okay? Mukhang may nakitaan ko ng pag-asa na at least for the remaining 3 years ng mga kababayan, maka-expect tayo ng pagbabago. Di ba? Pero unfortunately, may unfortunately kaagad, mga kababayan. Ito nga sabi ko, nabudol ba tayo? Ang dami palang na-retain. Ayan. Kasi ang sinasabi dito, mga kababayan, mag-submit lahat ng courtesy resignation. Sabi ko nga, walang exemption, lahat. Mula sa executive secretary hanggang sa janitor secretary. Ewan ko lang kung merong janitor secretary, mga kababayan. Mag-submit lahat. Pero ito, marami pa rin palang na-retain. Yung iba na transfer lang. Ito, basahin natin ha. Yan. Nandyan sa pictures yung mga kababayan. Retain Lucas Bersamin, Pangandaman. Ito sa Pangandaman. Sa DBM ito, mga kababayan. I think magaling ito eh. Okay. Lutilia. Reassign si Lutilia, mga kababayan. Ito si Loizaga. Wala. Ito si Ralph Recto. Nako. Sabi nga nito Pasyo, mga kababayan, tax lang ang laging nasa isip nito. Retain. Naku, nagustuhan nga pala siguro ni PBBM yung performance nito. Yung advice na ni Recto na ilipat yung pera galing sa PhilHealth doon sa National Treasury. Mukhang nagustuhan siguro niya. Ewan ko lang. At ito, reassign. Manalo. Acuzar, reassigned. Balisakan, Department of Economy, retained. Frederick Go, retained. Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Sharon Garin, appointed. Ito, 3, appointed. Lazaro Aliling. Ito mga bago na, or ito yung mga naiwan. Ito may 3 bago yata. I think bago ito, mga kababayan. Okay? So, ano nangyari ngayon? Anong nakikita nyo dito? Ako, mga kababayan, honestly, nakikita ko dito, nag-aatros abante itong si PBBM. Nag-aatros abante. At unfortunately, mga kababayan, ang nakikita ko yan dyan, kapag nag-aatros abante ka bilang leader ng bansa, ay hindi maganda. Bakit? Ito mga posibleng mga implications dito, mga kababayan, implikasyon. Implikasyon. Okay. Number 1, nagtatrying hard si PBBM, mga kababayan. Nagtrying hard na magiging trying hard to be decisive. Tama ba yung diction ko, mga kababayan?
Basta, yun na. Decisive. Oh, yun na nga mga kababayan. Then, trying hard to show strong willpower. Pero, ang totoo ay hindi. O bakit nasabi natin? Kasi nag-aatras abante ka. Ibig sabihin dyan, wala kang isang salita. Kaya nga sabi natin, nabudol na naman yung mga tao eh. Pati ako ngayon, first time, nabudol ako ni PBBM, mga kababayan. Nabudol tayong lahat. Well, anyway. Bakit? Nag-announce ka in public. Announce ka, sinabihan mo lahat ng tao, lahat ng kababayan mo na tumitingin sa iyo o umaasa sa iyo kasi ikaw leader, ikaw lang yung presidente. Nag-announce ka lahat. Mag-submit ng courtesy resignation kasi gusto mo ng bago. 'Di ba? Gusto mo ng bago, gusto mo ikaw, ito interpretation ko, gusto mo ikaw yung pumili dapat ng mga cabinet secretaries mo para maimplementa kung ano yung gusto mo bilang leader. Pero ito may mga naiwan pa pala. Itong mga na-retain, ibig sabihin nito ay hindi tinanggap itong mga courtesy resignation. Anong tawag ninyo dyan? Di nag-aatras abante. So, again, bakit trying hard to be decisive? Decisive. Ano bang Tagalog dyan? Tagalog na lang kayo. Trying hard to be decisive ka mga kababayan na kung saan announce mo sa lahat, ito decision ko, and then suddenly bawi. Yun nga na, again, detrimental yan para sa isang leader mga kababayan. At ito, trying hard to show strong willpower. Ito yung gusto mo, suddenly bawi. Well, yung mga sinasabi nila mga kababayan na mabait si PBBM, mabuting tao. Well, sabihin natin totoo. Sabihin na lang natin totoo yung mga sinasabi nila na mabait si PBBM kasi hindi nga naman isang tao lang nagsabi dyan. Pero mga kababayan, ako honestly, hindi, yung bansa natin mga kababayan, hindi nangangailangan na mabait na presidente. Kung merong mabait na presidente at magaling na leader, yun ay bonus na. Bonus na. Kasi kailangan lang talaga natin ay magaling na leader. Okay? Again, kung mabait, masaya din tayo dyan. Pasasalamat tayo. Kasi kung mabait ka lang, pero hindi ka marunong paano magdala, paano magdesisyon, anong gusto mong gawin para matupad yung mga gusto mo sa bansa mo, questionable po yan. Kasi nga, ako honestly, in terms of, kung pag-uusapan natin, balikan natin yung 2022 election, kung pag-uusapan natin kung sinong mabait lang, at siya yung kadarapat-dapat na magiging presidente, may mas mabait pa kay PBBM, di ba? Mas may mabait pa. Pero yung kailangan ng bansa natin, matapang, stricto, focus sa disiplina, may concern sa tao, lahat ito. Hindi naman hindi naman kailangan mabait. Di ba? Kaya nga hindi natin binoto yung babaeng naka-pink. Bakit? Pinapalabas nila na mabait, nanay. Sabi ko nga, hindi natin kailangan ng nanay. May mga nanay naman tayo sa bahay. Di ba? May mga nanay tayo. Hindi kailangan ng bansa natin ng nanay. Hindi kailangan ng mabait. Kailangan po leader. At ito ngayon, itong leader natin, ganito yung pinapakita.
Oh, kasi kung hindi mo naman pala intensyon na pagre-resignin yung lahat or pag hindi mo man pala talaga intensyon na palitan lahat ng sekretaris mo, yung iba nililipat mo lang, ni-reassign mo lang, bakit ka pa nagpalabas ng statement sa buong mundo talaga, buong Pilipinas, na pinagpa-resign mo lahat ng cabinet secretaries mo? Di dapat inisa-isa mo na lang kausapin or pinadalhan ng letter, inimbitahan na mag-submit ng courtesy resignation yung sa tingin mong dapat nang mag-resign. Kaya ngayon, ano nangyari ngayon? Di iniisip tuloy natin na nabudol ulit tayong lahat. Kasi dahil sa pag-iwan dito ng iilan at paglipat sa iba, mukhang konti lang ang pagbabagong mangyayari. Di ba? Konti lang. Kala pa naman natin magkakaroon na ng major. Hindi naman pala. Di ba? Kasi honestly mga kababayan, sabi ko sa isang video ko, hindi naman talaga sa secretaries. Ang problema hindi sa secretaries . Problema sa leader. Kasi kahit anong gustong gawin ng leader, pwede niya yung i-demand sa kanyang members, sa kanyang mga secretaries. Ganitong gusto ko. Hindi na necessary palitan dapat lahat. Sa tingin ko, hindi necessary palitan lahat. Or hindi necessary merong palitan. Ang importante lang dyan ay willpower mo. Dapat ikaw, halimbawa sa tingin na nakikita ng mga tao na yung DOJ ginagamit bilang weapon sa pamumulitika. Di ba? Yan yung topic natin sa isang video natin kanina ang umaga. Dapat ikaw leader, pupukpukin mo yung secretary mo dyan sa DOJ o si Crispin Remulla na dapat aksyonan lahat para hindi wag focus doon sa mga kalaban sa politika. Yun nga, example natin. Yung scam hub sa Cebu na inireport ng hacker sa DOJ, walang action. Di ba? Nung ang prosecutor nag-file ng pinapa-inhibit ng prosecutor yung judge sa kaso ni Leila de Lima, yung DOJ pinaatras. Ano tawag doon? Di ba? Yung DOJ, yung ginawa sa KOJC, yung ginawa kay Cassandra Ong, na binulgar ni Topacio, na kung saan dinitain ng 5 araw na walang warrant of arrest. At ito, kahapon, yung complaint na final ni PRRD laban sa mga pulis dahil doon sa ginawa nila sa KOJC compound, mga kababayan, ibinasura din ng DOJ. Anong iisipin ngayon ng mga tao? Di ganun. Ginagamit sa politika, ikaw bilang leader, ipukpukin mo yung tauhan mo, sekretary mo. Hindi na kailangan pag-resign, hindi mo naman pala totohanin. Ayan, budol ulit tayo mga kababayan. Well, anyway, dito na po muna tayo. Itong update na ito mga kababayan, na bagong secretaries ay ngayong hapon lang ito. Ngayong mga 6 PM mga kababayan, nakalagay dito. Mga 6 PM ito. 6 PM as of May 23, 2025. Okay? Again, dito na lang po muna tayo. Paki-like and share po ng videos natin, and then paki-subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo lahat.